And binanggit ko nga kanina ang central contrast between Freud and Adler, determinism versus direction. So speaking of determinism versus direction, sabi ni Freud, kung ano ka ngayon dahil yan sa mga unconscious and past conflicts mo. Sabi ni Adler, hindi kaya kung ano ka ngayon dahil yan sa pupuntahan mo pa lang. Sabi ni Freud, alam mo, kaya ka anxious kasi meron kang unconscious past conflicts. Ang sabi ni Adler, kaya ka merong anxiety, um, yung anxiety na yan ang tumutulong sa'yo para mapunta ka doon sa gusto mong puntahan. So kayong lahat, kapag kinakabahan kayo bago mag-present, yan, anong nararamdaman ninyo? So kung ikaw kinakabahan ka bago ka mag-present, ang tatanungin ni Freud sa'yo, "Uy, kinakabahan ka? Ano bang childhood memory mo ang naka-embed diyan kung bakit ka kinakabahan ngayon 'pag nagpe-present?" Pero 'pag si Adler ang kausap mo, sasabihin niya, "Kinakabahan ka? Ano bang outcome ang gusto mong makuha kaya ka kinakabahan?" So si Freud, para sa kanya, ang bawat tao ay may conflict, unconscious conflict. Pero si Adler, para sa kanya, kaya nangyayari sa'yo ang nangyayari sa'yo dahil meron kang purpose. Magkaiba, pero iisang sitwasyon. Kaya itong si Freud, ang lagi niyang tinatanong sa mga tao may anxiety disorder, ang tinatanong niya, ikwento mo pa lahat ng nangyari sa'yo nung bata ka pa, ikwento mo kung ano yung mga experiences mo, tignan natin kung ano yung mga pinakatinatago-tago mong lihim. Dahil diyan natin malalaman na ang ugat kung bakit ganyan ang ugali mo ngayon. Pero si Adler iba. Sasabihin ni Adler, ganyan ka pala 'no, para kang nagpa-panic attack. Halika pag-usapan natin, yung pagpa-panic attack mo, paano kaya yan makakatulong sa future goals mo? Paano ba yan makakatulong sa lifestyle mo? Paano ba yan makakatulong sa pag-improve mo sa sarili? So again, yan yung malaking contrast ni Freud tsaka ni Adler. And having contrasted determinism of the past, influenced by the past, with purpose ni Adler, we now see why Adler remains a pivotal figure in personality psychology. Kaya alam nyo, nagmamatter talaga itong si Adler. Kasi si Adler, nireframe niya yung personality psychology from pathology na laging pinupush nitong si Freud to purpose. Ang ginawa niya, yung inferiority, yan ay hindi masama. Ang sabi niya, yan ay motivation. At tayong lahat, kumbaga dahil dyan sa inferiority natin, kailangan maalpasan ko ang inferiority. I will strive. Magsisikap ako para mag-grow ako. Pero hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang mga tao. At kapag nangyayari yan, siguro matatagpuan ko na kung anong purpose ko, kung ano ang kailangan kong gawin para finally ma-achieve ko yung ideal, imagined self ko. So kung kayo ang tatanungin, tingnan nga, paki-examine ang buhay ninyo ngayon. Ano ba ang future ideal na hinahabol ninyo? Bakit kayo nakikinig dito? Bakit kayo nag-aaral? Bakit kayo nagsusumikap? Bakit handa kayong pagdaanan lahat ng mga paghihirap, pwede namang relax-relax na lang? Ano bang future ideal ang hinahabol ninyo? Ano ba yung inferiority mo na tinatakasan mo? Ano ba yung inferiority mo na gusto mong lampasan? Ano ba yung kapintasan mo na kailangan mong pagtakpan? At matatakpan lang 'to kapag ginalingan mo itong pagsisikap mo. Para ba 'to sa sarili mo lang or para ito sa social interest? Si Freud ang nagbigay sa atin ng depth ng psychology dahil binanggit niya ang unconscious, conscious, pre-conscious, id, ego, superego. Pero si Adler ang nagbigay ng direction through purpose. And that difference between the two has reshaped the entire field of psychology.